lagi nating ditong pinupuna yung ginawa ng pamahalaan doon sa budget kung saan kumuha sila ng pera sa PhilHealth at sinabi natin na ito ay hindi maganda sapagkat nai-impair yung kakayahan ng PhilHealth sa ilalim ng batas na magsilbi sa ating mga kababayan under the Universal Healthcare Act. Yan. Meron pa palang isang ginawa ang gobyerno na hindi rin maganda. Ano po yun? Hindi lamang pala PhilHealth ang kinuhanan ng pera para ilagay sa unprogrammed. Yung tinatawag na AKAP. Opo. AKAP chuchu-chuchu na ginagamit nila pangampanya. Ayun. Meron palang kinuhanan pang isang ahensya. Ang PDIC o Philippine Deposit Insurance System. Corporation. Oo nga. Kinuhanan pa pala yan ng, alam mo kung magkano kinuha, mas malaki di hamak sa kinuha sa PhilHealth. 117 billion. Talaga. Mabigat, nire-raid ng ating Kongreso ang Congress, meaning the Senate and the House of Representatives, ang dapat bantay sa kaba ng bayan. They hold the purse strings. Sila ang dapat nag-iingat sa kayamanan. Ngunit ang nangyari ay bantay sa lakay. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Para lamang mapagbigyan yung kagustuhan ng iba na magamit ang pera ng bayan upang ipamigay na magamit sa kanilang re-election. Sapagkat nangangamba sila na sa lahat ng palpak na pinaggagawa ng gobyerno ay baka matalo sila tong midterm elections at kahiya-hiya ang kasalukuyang administrasyon. Ganun ba yun? O kasi ang 2025, gitna yan di ba? Opo. 6 years ang termino ng Pangulo. Opo. So from 2022 to 2028. Yes. Yung 2025, kalagitnaan yan, parang referendum yan. Dito nalalaman sa 2025 kung ang tao ba ay masaya sa kasalukuyang administrasyon o hindi natutuwa. Okay, at ang isang batayan dyan ay yung national elections ng senatorial. Ayun. Kapag maraming nanalo sa ticket ng pamahalaan, Opo. ibig sabihin, natutuwa ang mga tao sa pamahalaan. Pagka maraming natalo, hindi natutuwa. Kasi doon ibubunto ng galit sa mga, Nanalo. yung mga kandidato Opo. ng pamahalaan. Ah, Ganon din po sa lokal. Doon nalalaman ang popularidad ng administrasyon. Kapag yung mga kandidato sa lokal, ang congressman paliwanag natin, although a congressman is elected by district, yes. national official yan. Bakit? Dahil sila po ay nasa lehislatura. At kapag gumawa ng batas ang lehislatura, ang application niyan ay buong bansa. So, for all legal purposes, the office of district congressman ay national office yan, bagamat ang bumoboto sa kanya ay distrito lamang. Lalo na yung party list. Kasi nationwide ang constituency niyan, although in theory at least, ang mga boboto dapat sa kanila ay yun lamang mga sektor na paniniwala nila ay itong party list na to ang kakatawan sa kanilang mga adhikain. Halimbawa, yung kay Commissioner Guanzon, yung P3PWD. Oh, yeah. Kung ikaw ay disabled at naniniwala kang ito ang mag-advance ng iyong mga interest, ang interest ng disabled, iboboto mo to para mayroon kang kinatawan sa Kongreso. Ang kaso mo, ginigame, minamanipulate, ginagamit ni dating Commissioner Guanzon, itong P3PWD, hindi naman para sa mga disabled, pero sa sariling kapakanan. Kita mo naman ang violation niya.
At hindi ko po sinasabi to ng walang basihan. Natalo na nga siya sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, yung pagpipilit niyang makasingit na siya ang maging representante ng P3PWD ay labag sa batas. At kine-question pa rin namin yung paglagay ng mga representante ngayon. At kine-question pa rin namin yung mismong existence ng P3PWD. Kasi nga, lumalabag siya sa election laws. Ayun. At parang nakikita natin na delikadong maging congresswoman itong si Guanzon sapagkat napakahilig niyan lumabag ng batas. Lahat ng palusot sa batas ay kanyang ginagawa. Kaya nga meron kaming draft case sa January 14, may hearing na. Oh. Sapagkat yung labag sa batas na pagbibigay, yung pagdi-divulge o pagsisiwalat ng mga dapat hindi isiwalat ng mga official na confidential information, siniwalat niya. Na ayon sa amin ay labag sa batas. Yun po ang basihan noong aming reklamo labang kay Guanzon. Kaya mahirap po kung iboboto natin yang si Guanzon na napakahilig na lumabag sa batas. At sinabi na ng Korte Suprema, labag sa batas yung ginawa niya na isisingit niya yung sarili niya. Kaya hindi nakaupo, di ba? Anyway, balik tayo rito sa PDIC. Yun nga ang sinasabi nitong mga ekonomista, yung mga experts sa public administration. Ito daw ginagawa ng administrasyon na to na ginagamit yung pondo ng mga government-owned or controlled corporations katulad ng PhilHealth. Opo. Kinukuha yung pondo, hindi bibigyan ng subsidy. Etong sa PDIC, mas isa pang nakakatakot ha. Sabagkat, ano ba sa tingin mo ang role ng PDIC, Ma'am Jubes? Diba? Insurance. Insurance. O, Yes. tama. Insurance saan? Ng pera. O, ng pera sa bangko, di ba? yes. Laging, di ba noon, merong... Ito, yung pag may advertisement ang mga bangko, di ba? Opo. Lagi nilang sinasabi, halimbawa, City State Bank, Yeah. di ba? Member, PDIC. Yan, di ba? Ibig sabihin, protected ka. Meron pang ipagpatuloy ang kaunlaran, mag-impok sa bangko. Di ba may mga ganun pa? Opo. O, nung panahon ng martial law, may kanta pa dyan eh. That's Pagpatuloy ang kaunlaran, mag-impok sa bangko ngayon. Ngayon. O. Kaya po nagkaroon ng PDIC is to encourage people, lalo na yung mga pangkaraniwang mamamayan, na ilagay nila yung pera nila sa bangko kaysa sa ilalim ng kanilang kutsyon kung saan maaring manakaw, wala pang interest. Maraming mangyayari kung nasa ilalim ng kutsyon yung pera mo, maaring nakawin, maaring maihi ka ron sa banig, mabasa Dati ako ng... nasunog. Nasunog? Paano nangyari? Oh, kauwi ko lang galing sa abroad. Tapos nilagay ko sa ilalim ng nasunog yung bahay. Oh, biro mo. Oh. Mama. Oh, kawawa na ka naman. Oh, yun nga ang mga Pero danger that time, doon. Mali talaga ako. Pero syempre, kararating ko lang. Oo. Hindi ko naasikaso agad. Minsan, lalagay mo sa ilalim ng banig na paihi ka habang natutulog. Nangyayari yun, nabasa. O di ang panghinong pera mo. Kapag nakakaya magbayad nun eh. Sige, eto nga, bilhin ko nga ito. Sabihin nung tindera, napakabaho naman ng pera nito. Mapanghi pera nitong taong to. Grabe ka naman, sir. Yung pera, aamuyin mo pa ba yun? Hindi, kung mapanghi, di ba, iaabot mo yun eh, hahawakan niya yun eh. O, di ba? Mapanghi pa rin. Agad. O di ba pagka umiihi yung aso dun sa pader, mapanghi pa rin. O di ba? Kaya may naman nakalagay, bawal umihi dito. O di ba mapanghi yung Aso pader? lang ang umiihi. Oo. Eh marami palang asong nakatayo sa dalawang paa. Mapanghi yun. Ilang araw nang walang umiihi ro, mapanghi pa rin yun eh. Ayun. Di ba? O. Okay. Ang panghi. Sige. Para ma-encourage yung mga tao na magdeposito sa bangko nang hindi sila kakabaka na baka mas magsara yung tama bangko. yun. Para hindi matakot pa. Ang PDIC ay nagbibigay ng seguridad Yeah. na anuman ang mangyari sa iyong deposito, up to 500,000 pesos Yes. ay ibabalik sa iyo. Correct. So kung pangkaraniwang tao lang ang deposito mo 100, 200, hindi ka nakakabahan. Kasi ano man mangyari, Protected. makukuha mo yung 200,000. Tama. Pero ito ang mabigat, kinuhanan ng 117 billion. Ang PDIC, kita nyo ha,
Etong PDIC, siyempre, lahat ng government-owned or controlled corporations, even private corporations, meron yan tinatawag na charter. Yes. Yan ang batas na nagki-create sa isang korporasyon as an artificial entity or a juridical entity. Kasi ang korporasyon parang tao rin yan eh. Yes, opo. Parang mga ibang mga miyembro ng Quadcom, parang mga tao na rin. O, di ba? Na yung ibig ko sabihin, yung concept ng juridical entity and in contemplation of law is para kang tao. Opo. Juridical entity ka, artificial entity ka. By fiction of law, ikaw ay tao. Opo. Ibig sabihin, pwede kang pumasok sa kontrata, pwede kang mangutang, pwede kang utangan, Correct. pwede kang magdemanda, yan. Pwede kang idemanda para kang isang person, artificial person. Hindi yung artificial person na orokan, ha? Yung katulad ni Kiko Panghilinan, magnanakaw daw mga Marcos pero selfie-selfie. O, yun. Hindi yung mga plastic na ganon, ha? Okay. Okay. Alam mo, yan ang gusto ko kay Commissioner Guanzon, for all her faults, at least hindi siya plastic. Kalaban niya si BBM noon, hanggang ngayon kalaban niya. Okay, anyway. Hindi siya lumilipang. Okay. Ayon sa charter ng PDIC, dapat mayroong reserba palagi ang PDIC ng 215 billion. Kunuhanan mo ng ng 117 billion. Ano nangyari doon sa reserbang 215 billion? Dinabawasan, that's around 55% noong required reserves. Kasi yung 215 billion, yun ay that corresponds to 5.5% ng total deposits ng mga Pilipino. So, ang expectation ng PDIC, Yes. merong 5.5% na deposito sa bangko na kailangan nilang i-cover kapag may nagsarang bangko. Yan. Itong City State, hindi magsasara ito. Napakalaki na nito eh. Yung mga ibang bangko, ang usually mga nagsasara, mga rural bank, yung mga ganun. Pero may malalaki rin nagsasara bigla. Yeah. Yung ano ba yun? Yung, Dati nga Bangko Pilipino. oo, yan. Oo. Diba? Kaya kailangan. Yan ang problema dito sa ginagawa na budget. Na ginawa na pala kasi batas na eh. Kinukuha nila yung mga reserves na kinakailangan for public service. Ito katulad niyan, ha? Yung Maharlika, ganyan din. Kuha ng kuha ang kasalukuyang pamahalaan doon sa mga institusyon na kaya may imbak na pera para pagsilbihan yung mga taong bayan. Katulad niyan, di ba? Natalakay natin dito sa ating programa, Opo. yung Land Bank, saka yung Development Bank of the Philippines. Yes. Kinuhanan nila ng pera, nilagay sa Maharlika. Wala namang nangyayari sa Maharlika. Pero mo kung naitulong na yun sa mga magsasaka, dun sa mga start-up na businesses, yung mga gustong mag-umpisa ng negosyo Opo. na walang kapital, na kailangang mangutang sa bangko para magkakapital, inilipat mo sa Maharlika, wala pa naman nangyayari. Nasaan? Meron ba ni isang investment ang Maharlika ngayon? Wala tayong nalalaman. Wala. Ang alam lang natin, sumisweldo ng 2 million a month, yung hinirang na hepe o presidente ng Maharlika with nothing to show for it. Nothing. Wala. Sino ba Pagkatapos, Ma'am Jules, maputo lang kita. Pagkatapos, bungkunan ng pera yung Land Bank at DBP, gusto mong bigyan ng susog yung charter na para taasan yung pondo. O saan naman manggagaling yun? O di kukunin mo na naman sa Ibang buwis department. o sa ibang department. Kung saan mang impyerno nila kukunin, ang gulo eh. At yan ay dahil lamang sa Maharlika Fund at hindi lang yan sa AKAP pa. At ayon sa mga ibang ekonomista, hindi lang pala yung sinasabi nating 350 billion, 713 billion na pala ang nasa unprogrammed. Can you imagine? Unprogrammed. Ngayon, ang kakapal talaga ng mukha nitong mga ibang kongresista natin, hindi ko naman nila lahat, may mga kaibigan tayo dyan. Biro mo ngayon, hinihiling nila, kasi may election ban eh, na hindi ka pwedeng mamigay o gumawa ng public works o mag-transfer ng mga tao
habang eleksyon para hindi magamit yung poder ng mga ibang opisyal para isulong yung kanilang pangsariling interest para sa pamumulitika. Siyempre, magbibigay ka ng pera. Hinihingi nila sa COMELEC na yung AKAP daw ay i-exempt sa pagdi-disburse election bond. my Alam nyo, parehong-pareho doon sa Dengvaxia ni Noynoy na ito ay election ba na ay ginagamit pa rin yung pondo ng Dengvaxia. Ayan, may kaso rin si Congressman Garin, baka nakakalimutan ng mga tao. Nakademanda po sa ombudsman si Congressman Garin dahil dito sa Dengvaxia ng graft and corruption. Opo. Swerte nga sila, hindi plunder ang dinimanda sa kanila. Hindi ko nga malaman kung bakit hindi plunder. Dapat po yan, plunder eh. Malaki kasi. Napakalaki, bilyon-bilyon yan. O, ganon din ang ginagawa nitong administrasyon na to na laging ginagawa ni Pangulong Noynoy Aquino. Ginagamit yung pondo ng bayan para sa eleksyon.